Sabi ng Philippine National Police, bumaba ang bilang ng mga krimen sa bansa. Pero ang problema ng nakawan o robbery, tumaas. Ang ilang insidente ng pagnanakaw, nahagip pa ng kamera. Tinakot po ako ng isa na kunin daw po yung baril, kaya binatawan niya na lang. Bumunot siya ng baril. Tapos nakita ng kasama ko, tumakbo yung kasama ko. Sinawi ko yung baril niya. Pagkawi ko ng baril niya, sabi nga, labas mo yung phone mo. Mag-aalas 3 ng madaling araw noong September 10, 2023. Papauwi na sa kanilang bahay ang magkaibigang vlogger na sina Humphrey Dangculos at Johan Morales. Singer at songwriter si Humphrey, habang cameraman naman si Johan. Bakit ba kayo napunta doon sa tulay at bakit ganung oras? Shoot po siya ng music video for my song po. Yung theme po ng music video is wala masyadong tao, na cozy, gano'n po. Hindi inasahan ng magkaibigan na habang naghihintay sila sa may Vargas Bridge sa Pasig City, mabibiktima sila ng mga kawatan. Ang krimen, tiyempong nakuhanan gamit ang cellphone ni Johan. Habang nakatayo sina Humphrey sa may tulay, dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo ang huminto sa kanilang harapan. Nag-stop po sila, nagtatanong po saan yung crossing. Tapos bago pa po namin masagot, nag-declare po ng hold up yung isa, tapos bumaba. Sa 8 segundong video nakuha ni Johan, nakunan ang pang-hold up ng dalawang lalaki. Nasa akin po yung bag. Nauna ako po nung nakahawak. Tinakot po ako ng isa na kunin daw po yung baril, kaya binatawan niya na lang po. Isang bag na may lamang camera, cellphone at iba pang gamit ang tinangay ng mga suspect. 60 po, 60,000 po. Nang makauwi, sinubukan ni na Humphrey at Johan na i-track ang lokasyon ng mga suspect. Nang panoorin nila ang video na kuha ni Johan, dito na nila nalaman na nakuhanan pala nila ang mukha ng mga hold-upper. Dito na nila naisipang i-upload sa social media ang nasabing video. Since wala po silang helmet and mask, na may nakakilala po kung sino po sila. Inireport na rin ni Humphrey at Johan ang insidente ng pang-hold up sa Pasig City Police. Nagpunta po sa tanggapan natin yung dalawa natin na biktima. Nag-conduct po kami ng surveillance kasi na-identify na po natin itong dalawa based po dun sa video na nakuha ng isang biktima. At nalaman na rin po kung ano yung kanilang mga dating kaso at kung saan sila nakatira. September 19, naaresto nila sa isang checkpoint ang driver ng motorsiklo na isa sa dalawang hold-upper. Operation na nilatag ng ating kapulisan in relation po sa papalapit na eleksyon. Nag-iisa lang siya? Nag-iisa lang po siya, sakay-sakay ng isang motorsiklo. Nabawi ng mga pulis ang mga gamit na nakuha kina Humphrey at Johan, kabilang ang mamahaling lente ng kamera. Bali nung nahuli na po siya, yung pamilya po nagsabi na isusoli yung mga gamit na nakuha. Pamilya po nung nahuli? Opo. Maliban na lang po doon sa isang cellphone ata na nakuha rin. Sa ngayon, nakakulong ang suspect sa Pasig City Police. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Yung kaso po nung robbery na ginawa nila, na-file na po last week. Pero nung nahuli po sila during checkpoint operations, ibang kaso po naman yon, na kung saan po ay nakuha nito ng isang granada. Doon nakita po na walang plaka yung kanyang motor. Patuloy namang hinahanap ng mga pulis ang nasa backride ng hold-upper. Malamang nagtatago na kasi nalaman niya, probably na nahuli na itong kanyang kasama. Pero patuloy pa rin po ang ating pag-conduct ng manhunt operation. Sa parehong araw, isang insidente rin ng pang-hold up ang nakuna ng closed-circuit television camera o CCTV sa San Pedro, Laguna. Kwento ni Corinne,
hindi niya tunay na pangalan. Pauwi na sila ng kaibigan ng mga biktima ng hold-upper. Dito naman kasi, sa lugar dito, sanay naman kaming maglaad kahit gabi. Kasi nag-aral kami dito sa malapit. Habang nalakad kami dyan sa street ng Gumamela daw yun eh. May sumalubong sa amin na rider, solo lang siya. Tapos nagtanong siya kung saan yung palabas ng lugar dito, saan yung labasan. So tinuro namin. Walang kamalay-malay sina Corinne na ang lalaking nakamotorsiklo na huminto sa kanilang harapan, isa na palang kawatan. Bumaba siya sa motor niya, tapos naglakad siya papalapit sa amin. Yung kasama ko, nakita niya kagad na may baril siyang binubunot, kaya tumakbo siya. Inakala raw nung una ni Corinne na isang biro o prank lang ang nangyayari. Hindi ako masyado kagad nagpanik kasi akala ko, kakilala ko, pinaprank lang ako, ganun. Sabi niya sa akin, amin na yung cellphone mo. Sabi ni Corinne, nagawa pa niyang maibato ang kanyang cellphone malapit sa bakod. Yung pagkabato ng phone ko, medyo mahina pala. Dinampot niya. Hindi pa rin ako naniniwala na hold up yun. Kaya pinanood ko pa rin siya kung paano niya damputin yung cellphone ko. Matapos makuha ng suspect ang cellphone ni Corinne, mabilis raw tumakas ang kawatan. Nagtapik pa siya sa akin na parang magkakilala kami. Sabi ni Corinne, wala silang nakuhang palatandaan na makatutulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Hindi ko masyado naano yung mukha niya kasi naka-helmet siya. Yung plate number, hindi namin nakuha kasi masyadong malakas yung taillight niya. Ipinagbigay alam ni Corinne ang hold-up incident sa tanggapan ng Barangay Fatima. Maraming busy na po kasi ma'am, may mga nangyayari mga snatch ng mga cellphone. Maraming exit area kasi dito ma'am na papunta sa mga ibang barangay. Kaya nangyayari po dito madalas. Yun ma'am, palagi po kaming roving, lalo na po sa gabi. Inireport din sa San Pedro City Police ang ginawang pang-hold up. Yung usual na kasi ng mga professional natin, talagang ang unang approach niya is to intimidate the victim agad. Sa ngayon, hindi pa rin natutunto ng suspect pero may inisyal na impormasyon na raw ang mga pulis sa kinaroroonan ng lalaki. Sa pangkalahatan, bumaba raw ang crime rate sa buong bansa, sabi ng PNP. Pero ang mga robbery cases, tumaas ng halos 7%. Mula 2,434 robbery cases noong January to June 2022, umakyat ito sa 2,601 cases nitong January to June 2023. Bakit nga ba hindi mawala-wala ang mga krimeng nakawan sa kalsada? Sa bawat insidenteng ganito, may leksyon na natututunan. Dito, ano yun? Dapat po sa mga ganong oras, wag po tayong magkampante sa ating paligid. Dapat maging mapagmatsyag tayo. Kung may gagawin tayo, dapat doon tayo sa mga mataong lugar na madali makahingi ng saklolo. Paalala ng mga pulis, may mga paraan para makaiwas na maging biktima. Ito mga street crime was perpetrated during nighttime and early morning. We strongly advise po na hanggat maaari, kung maglalakad kayo, wag dun sa mga sobrang madilim na lugar. Higit sa pag-iingat na dapat gawin ng publiko, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga tauhan ng barangay at mga pulis para tuluyang mapigilan ang mga krimen na nangyayari sa kalsada. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.